Kompleto ang mga dating sundalo ang Brave 14 nang humarap ang mga ito sa mga abogado ng Ombudsman. Lunes ng umaga, kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Dumating sila sa tanggapan kahit pa masama ang lagay ng panahon. Bandang alas 4 ng hapon, hindi pa rin nakakalabas ng tanggapan ang Brave 14 pero nauna nang nagbigay ng update si Baligod. Ay dito, ibinibigay na nila sa Ombudsman ang hawak ng mga pruweba ng Brave 14 laban sa lahat ng pinangalanan nilang matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa umano'y maleta delivery scheme. Matatanda na kasama sa nakasaad sa joint affidavit ng mga dating sundalo noon ay ang umano'y paghahatid ng maleta kay Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas opisyal ng gobyerno. Lahat po ng nasa sinumpaang salaysay nila ay ibinibigay namin ang mga pruweba namin. No? Lahat ng mga napangalanan sa kanilang sinumpaang salaysay ay ibinibigay na namin ngayon ang mga katibayan. Maliban dyan, marami pang testigong ilalabas ang kampo ng Brave 14 na tiyak raw na mas magpapalakas ng case build-up laban sa kanila. Ang panggagalingan ng pagpapalakas sa kaso na yan ay hindi lamang galing sa 14 na ito, kundi may mga panibagong mga witnesses tayong isasama para sa build-up of cases. Kung sino ang mga idadagdag nating witnesses ay huwag niyo muna akong tanungin dahil confidential pa yan. Nagsumite rin ang kampo ng Brave 14 ng mga text and recordings ng Ombudsman bilang mga ebidensya sa ginawang panunuhol sa apat para bumaliktad. Naroon din daw ang pananakot sa kanila. Ayon kay Baligod, alam nila kung sino ang nasa likod ng recantation na apat na miyembro ng Brave 18. 3 sa 4 na bumaliktad ay kasama sa 8 dating sundalo na ipinatawag noon ng Ombudsman para sa kanilang affidavit laban kay Romualdez. Gusto lang namin i-assure ang Office of the Ombudsman na yung pagbaliktad ng apat ay dahil sa matinding panunuhol ay kasama na rin pananakot at saka sasabihin din namin kung sino yung mga tao na nasa likod ng panunuhol na ito. Sa isang media briefing, matatandang sinabi ng Ombudsman Boying Rimulya na si Romualdez ang nasa likod ng recantation. Sabi ni Baligod, patuloy na iniingganyo ang Brave 14 na bumaliktad. Itong nakaraang Biyernes, si Benny Bolantate na isa sa mga nag-recant, hindi kayat raw ang isa nilang kasamahan na mag-recant din. Pero ayon kay Baligod, baka may nagdidikta lang dito para gawin yun. As of Friday, no, meron pa rin. May nagte-text. Yung isa na, si Benny Bolantate, ay parang nakikiusap dito sa isa, ay Hill Navidad, na kung pwede, sumama na siya sa kanila. Pero mukhang dinidiktahan lang siya based sa nakita ko. Kompleto ang mga dating sundalo ang Brave 14 nang humarap ang mga ito sa mga abogado ng Ombudsman. Lunes ng umaga, kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Dumating sila sa tanggapan kahit pa masama ang lagay ng panahon. Bandang alas 4 ng hapon, hindi pa rin nakakalabas ng tanggapan ang Brave 14 pero nauna nang nagbigay ng update si Baligod. Ay dito, ibinibigay na nila sa Ombudsman ang hawak ng mga pruweba ng Brave 14 laban sa lahat ng pinangalanan nilang matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa umano'y maleta delivery scheme. Matatanda na kasama sa nakasaad sa joint affidavit ng mga dating sundalo noon ay ang umano'y paghahatid ng maleta kay Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas opisyal ng gobyerno. Lahat po ng nasa sinumpaang salaysay nila ay ibinibigay namin ang mga pruweba namin. No? Lahat ng mga napangalanan sa kanilang sinumpaang salaysay ay ibinibigay na namin ngayon ang mga katibayan. Maliban dyan, marami pang testigong ilalabas ang kampo ng Brave 14 na tiyak raw na mas magpapalakas ng case build-up laban sa kanila. Ang panggagalingan ng pagpapalakas sa kaso na yan ay hindi lamang galing sa 14 na ito, kundi may mga panibagong mga witnesses tayong isasama para sa build-up of cases. Kung sino ang mga idadagdag nating witnesses ay huwag niyo muna akong tanungin dahil confidential pa yan. Nagsumite rin ang kampo ng Brave 14 ng mga text and recordings ng Ombudsman bilang mga ebidensya sa ginawang panunuhol sa apat para bumaliktad. Naroon din daw ang pananakot sa kanila. Ayon kay Baligod, alam nila kung sino ang nasa likod ng recantation na 4 na miyembro ng Brave 18. 3 sa 4 na bumaliktad ay kasama sa 8 dating sundalo na ipinatawag noon ng Ombudsman para sa kanilang affidavit laban kay Romualdez. Gusto lang namin i-assure ang Office of the Ombudsman
na yung pagbaliktad ng apat ay dahil sa matinding panunungol, ay kasama na rin pananakot. At saka sasabihin din namin kung sino yung mga tao na nasa likod ng panunungol na ito. Sa isang media briefing, matatandang sinabi ng Ombudsman Boying Remulla na si Romualdez ang nasa likod ng recantation. Sabi ni Baligod, patuloy na iniingganyo ang Brave 14 na bumaliktad. Nitong nakarang Biyernes, si Benny Bolantate na isa sa mga nag-recant, hindi kayat raw ang isa nilang kasamahan na mag-recant din. Pero ayon kay Baligod, baka may nagdidikta lang dito para gawin yun. As of Friday, no, meron pa rin. May nagte-text. Yung isa na, si Benny Bolantate, ay parang nakikiusap dito sa isa, ay Hil Navidad, na kung pwede, sumama na siya sa kanila. Pero mukhang binibigtahan lang siya based sa nakita ko. Kompleto ang mga dating sundalo ang Brave 14 nang humarap ang mga ito sa mga abogado ng Ombudsman. Lunes ng umaga, kasama ang kanilang abogado na si Atty. Levito Baligod. Dumating sila sa tanggapan kahit pa masama ang lagay ng panahon. Bandang alas 4 ng hapon, hindi pa rin nakakalabas ng tanggapan ang Brave 14 pero nauna nang nagbigay ng update si Baligod. Ayon dito, ibinibigay na nila sa Ombudsman ang hawak ng mga pruweba ng Brave 14 laban sa lahat ng pinangalanan nilang matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa umano'y maleta delivery scheme. Matatanda na kasama sa nakasaad sa joint affidavit ng mga dating sundalo noon ay ang umano'y paghahatid ng maleta kay Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Lahat po ng nasa sinumpaang salaysay nila ay ibinibigay namin ang mga pruweba namin. No? Lahat ng mga napangalanan sa kanilang sinumpaang salaysay ay ibinibigay na namin ngayon ang mga katibayan. Maliban dyan, marami pang testigong ilalabas ang kampo ng Brave 14 at tiyak raw na mas magpapalakas ng case build-up laban sa kanila. Ang panggagalingan ng pagpapalakas sa kaso na yan ay hindi lamang galing sa 14 na ito, kundi may mga panibagong mga witnesses tayong isasama para sa build-up of cases. Kung sino ang mga idadagdag nating witnesses ay huwag niyo muna akong tanungin dahil confidential pa yan. Nagsumite rin ang kampo ng Brave 14 ng mga text and recordings ng Ombudsman bilang mga ebidensya sa ginawang panunuhol sa apat para bumaliktad. Naroon din daw ang pananakot sa kanila. Ayon kay Baligod, alam nila kung sinong nasa likod ng recantation na apat na miyembro ng Brave 18. 3 sa apat na bumaliktad ay kasama sa 8 dating sundalo na ipinatawag noon ng Ombudsman para sa kanilang affidavit laban kay Romualdez. Gusto lang namin i-assure ang Office of the Ombudsman na yung pagbaliktad ng apat ay dahil sa matinding panunungol, ay kasama na rin pananakot. At saka sasabihin din namin kung sino yung mga tao na nasa likod ng panunungol na ito. Sa isang media briefing, matatandang sinabi ng Ombudsman Boying Remulla na si Romualdez ang nasa likod ng recantation. Sabi ni Baligod, patuloy na iniingganyo ang Brave 14 na bumaliktad. Nitong nakarang Biyernes, si Benny Bolantate na isa sa mga nag-recant, hindi kayat raw ang isa nilang kasamahan na mag-recant din. Pero ayon kay Baligod, baka may nagdidikta lang dito para gawin yun. As of Friday, no, meron pa rin. May nagte-text. Yung isa na, si Benny Bolantate, ay parang nakikiusap dito sa isa, ay Hil Navidad, na kung pwede, sumama na siya sa kanila. Pero mukhang binibigtahan lang siya based sa nakita ko.